Kanina po, eto na, ang mainit na balita. Di ba noong nakaraan ay nagpatuloy yung pagdinig ng House Committee on Justice, House Justice Committee na son. Yes. At dito ay nabuyang-yang ang mga bank records Yun nga. ng pamilya Duterte, partikular na po ng mag-asawang BP Inday Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yan. Oho. Sa pamamagitan po ito ng Anti-Money Laundering Council sapagkat sila po ay sinabina ng House Justice Committee. Sa araw na ito, ang kampo pala ni Attorney Mans Carpio ay naghain po ng reklamo. Saan ba ito nagreklamo? Sa QC. Quezon City Prosecutor's Office. At doon po ay mukhang sinasampahan niya ng kaso ang mga opisyales ng Anti-Money Laundering Council, Nason. Pati ang governor ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Eli Remolana Jr. Oho. Kasi siya rin pala ang chairperson ng AMLAC. Oho. As BSP governor. Yun. Pati ng executive director nito na si Ronel Benaventura. Oho. Chairperson ng Justice Committee, Representative Jerbil Luistro. Oho. Pati na ang mga kongresista na sina Percival Sendanya, Yan. Shel Jokno at Leila de Lima. Oho. Ayan. At dito po, tinatanggi daw po ni Attorney Mans Carpio na siya at ang kanyang asawa na si BP Inday Sara Duterte ay may mga transaksyon sa bangko na umaabot daw po ng kabuuang 6.7 billion pesos na minarkahan po ito ng Anti-Money Laundering Council bilang covered and suspicious na son. Covered and suspicious. Ayon po sa abogado ni Attorney Carpio na si Attorney Peter Paul Danao, tugon nila ito sa pagbubunyag ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura sa pagdinig nga po ng Kamara de Representante. Noong nakaraang Miyerkules, April 22, isinumite po ni Buenaventura ang mga ulat ng AMLAC alisunod po sa sabpina. Kasi siguro, ang katwiran naman ni Buenaventura, sinabpina po kami. Diba? Kaya tuloy dinala nila yung mga record na ito dyan sa Kamara. Ang covered transaction reports at suspicious transaction reports ay sumasaklaw daw po sa panahong mula 2006 hanggang 2025. Mahaba pala, no? So, ibig sabihin, kahit hindi pa sa Vice Presidente, sinama pala sa record. Yes. At mukhang pati nung Vice Mayor pa lamang siya, isinama na rin pala, no? Totoo. Parang yun din ata, kino-question nila yung punto na yun eh. Anyway, ang mga financial intelligence reports daw po tungkol kay BP Sara at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio at iba pa. Sa kabuang halaga daw po, 3.7 billion pesos ang iniugnay sa Vice Presidente habang 2.998 billion pesos naman ang iniugnay po kay Mans. Sinabi po ni Attorney Danao na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng ulat ng AMLAC. At sinabi rin niya na nais daw po ng kampo ni Carpio na malaman kung mga natuklasan ng AMLAC ay nagbula sa mga bangko nga mismo. Ito nga ba talagang record ng bangko? Ayan. Sa kabilang panig naman, Nelson, alam mo naman, sabi ko nga sa iyo, dito sa atin, bigyan natin yung magkabilang panig. Sa kabilang banda, sabi naman ni Attorney Congressman Terry Ridon, siya po yung House Committee on Public Accounts na di umano, hindi naman daw po tinatanggi ni Attorney Manasseh Carpio, ang asawa ni Vice Presidente Inday Sara, ang anuman sa mga natuklasan ng Anti-Money Laundering Council tungkol po sa 6.77 billion na mga covered at suspicious na transaction na minarkahan daw po sa kanilang mga bank account. Ayon pa po kay Congressman Ridon, isa itong pagkukulang na tumatama sa pinakapuso ng mga paglilitis ng impeachment at sa issue ng unexplained wealth at sa huli ay ang pagkatraidor daw po sa tiwala ng publiko.
Binibigyan din po ni Congressman Ridon na walang makikitang tiyak na pagtanggi sa reklamo tungkol sa pag-iral at katumpakan o laki ng mga financial record. Kasi parang sinasabi ata doon, hindi totoo yung ganong kalaking halaga. Pero hindi naman yan tinatanggi na meron nga bang ganong transaksyon. Parang ganun daw ang punto, no? Iniulat daw po ng AMLAC na 6.77 billion ang kabuuan transaksyon mula 2006 hanggang 2025. Kabilang po ang 4.43 billion ang inflow, 1.55 billion na outflow, 791.1 million na mga hindi natukoy na transaksyon o ang net inflow na 2.88 billion pesos. Ganun pala yun, no? Kaya ako yung tataka ko doon, Nelson, no? Ayaw ko kung tinatanggap ng mga accountant, kapag ka ikaw pala nagpasok ng 1,000, 1,000, di 1,000 yung pera mo, nag-withdraw ka ng 1,000, computation pala noon, 2,000 na? Sa transaction. Sa transactions. Lahat ng pumasok lumabas, kino-compute nila yon. Pero hindi naman nadagdagan yung pera mo, 1,000 pa rin. Hindi ibig sabihin, ganun karami yung pera mo. Yun na nga, di ba? Ang purpose lang nila doon, makita yung flow kung... yung in and out ng pera mo sa bangko. Kung magkano yung... Pero kung pagka hindi ka nakakaintindi, tayo pang karaniwang mamamayan, ang laki ng pera, ang dami. Katulad ko 6 dyan. billion. Halimbawa, yung, di ba, pag nagbabangko ka, meron kang libreta, di ba? Ayan, oo. Sa akin, lagi nauubos eh. Lagi pinapalitan eh. So, ganun. ikaw, kung uisipin mo, ang dami naman pera nito. Oo. Kaya na pagka tiningnan mo, puro bayad sa kuryente. Ganun. Napupuno kasi ng mga bills. Kasi naka-automate na yun sa akin eh. Automatic na binabawas sa account. Kaya pag tiningnan mo sa transaction mo yun, Oo. ang dami pong transactions. Okay. Ibig sabihin, So, nagpasok ka, siyempre, hindi naman ibabawas ka, wala kang perang... Oo. So, magpapasok ka, tapos kinuha ng bill. binayad mo sa mga bills mo, sa mga credit cards mo, Oo. mako-compute at transactions mo yun. Ayun. Para pala na-double yung pera mo. Parang ganon, ang tingin mo. Yung pagka madali lang palitawin na Ganun ganon pala yun. Kasi English di ba? Oo. Ako kasi hindi ko... Pero pagka tinagalog mo, ito yung perang lumabas-pasok.